What's up mga poops? Mangamoto nagbabalik. Record of Ragnarok. Ang Human Slayer at ang God Slayer. Hype na hype ang lahat sa Kabanata 84, sa pamagat pa lang ay mapapahigop ka ng maraming kape. Ang pambato ng humanity sa 10th round ay walang iba kundi ang Human Slayer na si Soji Okita. Kung handa ka na, tayo na at maglakbay sa Kabanata 84, makikita ang pagbunyi ng mga gods sa pagkapanalo ni Apollo. At ipinagsisigawan nila na ito dapat ang talagang nagagawa ng isang god at ang pagkapanalo ni Apollo ay ang dapat na mangyari. Sa pag-anunsyo ni Heimdall ng pagkapanalo ng Sun God, ang bilang ng mga laban ay 5 panalo para sa mga gods at 4 na panalo para sa humanity. Sa pagkapanalo ni Apollo ay ihinudyat nito ang pagsulong ng mga gods sa Ragnarok, at muling inanunsyo ni Heimdall ang napakaganda ang panalo ni Apollo na karapat-dapat para sa Sun God. At sa gitna ng pagbubunyi ng mga gods ay nagpaihip ng isang halik papunta sa mga nanonood ang Sun God. Nakita naman ni Hermes, Zeus at Ares ang ginawang ito ni Apollo, at sinabi ni Ares na okay ang kanyang kapatid, dahil may lakas pa ito na magpasalamat sa kanyang mga tagahanga. Pero nilahad ni Hermes na ang katotohanan kay Apollo sa mga oras na iyon ay hirap siya halos makatayo, natawa na lang si Hermes sa tibay na pinapakita ng kanyang kapatid. Nasabi na rin lang ni Zeus na sa kahit saang lugar o oras ay palaging kikinang si Apollo, at ito ang Sun God para sa lahat. Maya-maya ay nagsigawan ang mga babaeng gods at sinabihan nila si Apollo na ipatingin ang sugat nito sa mukha dahil mag-iiwan ito ng pilat sa kanyang magandang mukha. Pinagmamadali nila si Apollo na pumunta na sa infirmary at gusto ng mga babaeng god na sumama sa Sun God sa pagpunta niya. Nagpasalamat naman si Apollo sa mga babaeng gods at sinabi niyang walang kailangang problemahin tungkol sa sugat niya sa mukha dahil ito ang pruweba na nilabanan niya sina Leonidas at Geralul gamit ang lahat ng kanyang kaluluwa. Sa isang banda ay lungkot na lungkot ang mga Spartans sa nangyari kay Leonidas, at habang umiiyak si Hages ay sinabihan niya ang mga Spartans na huwag nilang hayaang mamuluktot ang kanilang mga likod dahil hanggang ngayon ay malinaw niyang nakikita ang magiting na likod ng isang magiting na hari ng Sparta. Nagbitiw ng malalim na salita ang kapitan ng Spartans na babaon sa puso ng lahat, na kung kaya ng mga Spartans na hangaan ang likod ni King Leonidas, at kung gusto ng mga Spartans na matulad sila katulad ng likod ng namatay nilang hari at kung pareho sa kanilang hari ang kanilang magiging tadhana ay dapat silang tumayo ng magiting at siguraduhing diretso ang kanilang mga likod. Habang nakamasid sina Hages at ang mga sundalong Spartan sa kalangitan ay sabay-sabay nilang isinigaw na ang pinakamalakas ay ang Sparta. Nalipat naman ang panel kung saan nanonood sina Soji Okita, si Saki Kojira at ang kanyang Valkyrie na si Herist, at si Isami Kondo. Nasabi ni Sasaki na isa iyong laban na maipagmamalaki dahil kahit kalaban ng Sun God ay hindi umurong ang hari ng Sparta sa laban. Sumang-ayon naman si Isami Kondo at nasambit nito na ang laban nila ay isang magiting na laban. Idinagdag pa ni Kondo na ang hari ng Sparta ay literal na mandirigma ng katotohanan. Bigla naman nasabi ni Soji Okita na naiinggit siya kaya napatingin sa kanya ang makasamahan niya sa kwarto. Natanong naman ni Sasaki kung ano ang kinaiinggitan ni Okita, at sinagot naman ng kapitan ng Shinsengumi na sa kanyang mga huling araw nung siya'y nabubuhay pa ay ginasta din niyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya at mamatay ng matiwasay, ngunit, hindi ito na isa katuparan ni Soji dahil namatay ito sa sakit habang nasa kanyang higaan. Di naman nalalayo ang naramdaman ni Isami Kondo, dahil hindi rin ito namatay sa laban, at ang kinamatay nito ay ang pagpugot ng kanyang ulo. Habang nagbabalik tanaw si Soji sa masaklap niyang nakaraan ay nalipat ang panel kay Gol, umiiyak ito habang inaalala ang masayang oras kasama kanyang ate na si Geralul. Mabilis naman itong tumayo pagkatapos ng ilang sandali at kinausap nito si Brunhilde tungkol sa kasalukuyang bilang ng panalo at talo. Binanggit ni Gol na 2 talo na lang para matalo ang humanity, pero di rin nasabi ng batang Valkyrie ang sinasabi niya dahil napansin niyang parang hindi nakikinig si Brunhilde, at tinanong ito ni Gol kung okay lang ba siya. Patuloy na nag-type si Brunhilde at paulit-ulit na binanggit na may hindi malinaw, at maya-maya lang ay galit na naibulalas ni Brunhilde na wala siyang maisip o makita sa ngayon at hindi niya kayang makapagdesisyon. Nagulat naman si Gol sa ginawa ni Brunhilde at sinabihan niyang kumalma ang kanyang ate. Nagsabi si Brunhilde na ito na ang cliffhanger sa Ragnarok dahil hindi na dapat sila matalo sa susunod na laban pero wala siyang maisip na tamang solusyon para sa kasalukuyang standing nila sa Ragnarok. Pinag-isipan ni Gol na ang mas magandang gawin sa ngayon ay kung sino ang sunod na lalaban at nabanggit niya ang mga pangalan na maaaring lumaban pa. At ito ay sina Rasputin, si Moheiha, Nostradamus, Sakete Kintoki at isang pangalang di niya nasabi dahil pumasok na sa kwartong iyon si Soji Okita at Isami Kondo.
Binanggit ni Okite na hindi siya magpapatalo kahit kanino, at sa pagkakataong iyon ay natanong ni Gol kung sino ang nasa harap niya at nagtitigan lang sina Soji Okita at Brunhilde. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagdesisyon si Brunhilde na iiwanan niya ang susunod na laban sa kamay ng pinakamalakas na Human Slayer sa kasaysayan ng humanity. Ngumiti lang si Isami at nakangiting nagpasalamat si Okite kay Brunhilde. Inilabas ni Soji ang espada niya, at sinabi nito na ang kapitan ng first unit ng Shinsengumi, na siya si Soji Okita, ay ang lalaban para sa humanity. Ang linyang ito ang tatatak sa atin mga kops, dahil siguradong magwawala itong si Soji na parang mabangis na hayop na walang sasantuhin kahit god ka pa, basta hamarang ka sa daan niya ay kailangan mong mawala. Sa Valhalla Arena, sa conference room ng mga chief gods ay nagkaharap-harap sina Zeus, Ares, Thor, Shiva, Loki, Anubis, at Odin. Tinanong ni Loki si Shiva kung okay lang ba na hindi siya natutulog sa mga oras na iyon lalo na ang mga pilat na nakuha niya kay Raiden Tamimon ay masakit pa rin. Nagbanat ng mga braso si Shiva at sinabi niyang magtagal nang naghilom ang mga sugat niya, at tinanong niya na rin si Loki kung alam ba niya kung kanino siya lalaban. Natawa naman si Loki at pabirong sinabing natatakot na siya. Pinagsabihan naman ni Odin sa pamamagitan ni Hugin at Muggin si Loki na tumigil na at tinitigin lang siya ni Thor. Nangasar pa rin si Loki at tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung ano ang problema dahil mukhang tense ang mga gods sa kwarto. Tinanong naman ni Ares si Zeus tungkol sa gamutan ni na Apollo at Beelzebub, at sinabi ng matandang god na nasa gamutan pa rin ang dalawa dahil sa mga pinsalang natanggap nila. Pero sa tingin ni Zeus, hindi rin naman pupunta si Beelzebub kung nasa nagmi-meeting ang mga gods ngayon. Kinausap ni Shiva si Zeus at tinanong kung ano ang desisyon ng matandang god sa mga maaaring lumaban sa Ragnarok, at sinabi naman ni Zeus na wala naman dun lahat pero okay lang iyon. Dagdag pa ni Zeus ay oras na para tapusin ang Ragnarok, at nagtanong si Shiva paano nila gagawin yun. Sinabi ng matandang god na 2 panalo na lang ang kailangan nila para matapos ang laban. Itinaas naman ni Anubis ang kanyang kamay at sinabi niyang siya na ang susunod habang papaakyat siya sa taas ng mesa na pinaliligiran ng mga gods. Medyo malayo siya kay Zeus kaya tinakbo nito ang ibabaw ng lamesa papunta sa matandang god habang patuloy na tinanong ni Anubis si Zeus kung okay lang ba na siya na ang kasunod. Matagal at tahimik na rin daw naghihintay si Anubis, at kung hindi siya makakalaro ay sasabog na siya. Nagtaka naman si Ares sa sinabi ni Anubis at sumang-ayon si Anubis na totoo iyon. Maya-maya ay matamang tinitigan ni Anubis si Zeus at tinanong ng Egyptian god kung okay lang ba na siya ang susunod. Tinuwanan lang siya ni Zeus habang paulit-ulit na inulit ni Anubis ang pagsabi ng pagputok. Sinabi ni Zeus na sa una pa lang ay si Anubis na ang dapat lumaban sa pang-10 round, kaya ano ang iniisip ng mga Nordic gods. Pumayag naman si Loki at sinabing kung si Anubis na ang kasunod ay okay lang, at sumang-ayon rin naman si Odin. Tuwang-tuwa naman si Anubis at sinabi ni Ares na ang mga onomatopoeias ng puso ng Egyptian god ay talagang lumalabas. Ngunit maya-maya ay nagbukas ang pintuan ng kwarto, at may pumasok at sinabi nito na sandali lamang. Nagulat si Ares sa pagdating ng god na ito at binanggit ni Zeus na dumating na pala ito. Ang dumating pala ay si Susanoo no Makoto at sinabi niyang siya na ang sunod na lalaban. Nagtitigan naman si Anubis at Susanoo, at naramdaman ng mga gods lalo na si Ares ang pressure sa pagitan nina Anubis at Susanoo. Sa pakiramdam ni Ares ay bigat na bigat ang katawan niya at ramdam niya na parang nadudurog ang katawan niya dahil lang malapit siya kay Susanoo. Pinagtawanan lang ni Anubis si Susanoo pero dagdag niya ay huli na ang dumating na god dahil si Anubis na ang napiling kasunod na lalaban para sa gods. Sumagot naman si Susanoo kay Anubis, at sinabing siya ang susunod. Habang pinapanood ng mga gods ang dalawa ay patuloy silang nagdiskusyon at ipinagpipilitan sa isa't isa na sila ang susunod. Pero kahit anong sabihin ni Anubis, ay paulit-ulit rin si Susanoo na sabihin hindi niya problema kung ipagpipilitan ni Anubis na siya na ang napagdesisyonan ng mga gods na susunod na lalaban. Bumigay na rin si Anubis sa inis dahil talagang pinilit niya si Susanoo na siya na ang kasunod at tinuro ng Egyptian god ang sarili niya at inulit-ulit nito na siya na ang lalaban. Ngumiti naman si Susanoo at sinabing wala siya pakialam sa sinasabi ni Anubis at dahil sa sobrang inis ay may mga tunog na lumabas sa kanya. Natawa si Shiva sa nangyayari sa dalawa, at sinabi niyang alam niya ang nararamdaman ni Anubis, dagdag pa nito na meron talagang god na gustong mangagaw ng pagkakataon ng ibang god, sabay tinuro ni Shiva si Zeus at sinabing ang matandang god ang pinatutungkulan niya. Sumagot naman si Zeus na nakakairite si Shiva. Sinuot ni Anubis ang kanyang maskara at galit na sinabi kay Susanoo at sinabing napapagod na siya dito, pero ang sagot ni Susanoo ay siya ang susunod.
Sumuko na rin si Anubis at sinabing si Susanoo na ang bahala. Sinigurado naman ni Zeus ang desisyon ni Anubis at sumang-ayon na lang si Anubis dahil hindi naman niya kayang mapilit si Susanoo at napahikbi na lang. Nabanggit din naman ni Loki na okay na ang lahat, pero tinanong ni Zeus kay Susanoo kung bakit gustong-gusto niya lumaban sa sunod na round. Sinabi ni Susanoo na nabalitaan niya na ang kasunod na kalaban ay ang pinakamalakas na human slayer na si Soji Okita. Nagulat si Zeus at Ares sa sinabi niya at napatanong ang God of War kung paano niya nalaman kung sino ang sunod na kalaban. Sinabi ni Hermes na galing sa kanya ang impormasyong iyon dahil pasikretong pinanood ni Hermes ang pagdesisyon ng kabila kung sino na ang susunod na lalaban para sa mga tao. Pinagsabihan siya ni Ares na hindi maganda ang ginawa niya dahil isa siyang manloloko at hindi niya malalagay si Hermes sa kaparehong standard ng isang god. Tinuwanan lang siya ni Hermes. Kumpirmado mga Kops, ang meeting na inorganisa ay para malaman kung sinong god ang lalaban sa 10th round laban kay Soji. Nalaman agad ni Hermes kung sino ang mandirigma ng humanity at ang unang makakaalam nito ay si Zeus, kaya napa-meeting sila nang wala sa oras, kahit si Susanoo ay nasabihan rin ni Hermes at malamang sa malamang ay nasabihan halos lahat kung sino ang mandirigma ng humanity. Pero bakit nga ba mistulang si Ares lamang ang hindi nasabihan? Sa libro ng Kakoko Bujutsu ay Miroko, sa panahong ng Meiji era, nakalagay sa libro ay Kendo, Kenjutsu, ay nanggaling kay Susanoo. Sinabi naman ni Susanoo na kung ang sunod na lalaban para sa mga tao ay ang pinakamalakas na human slayer ay si Soji Okita, ay siya si Susanoo ang sunod na lalaban, ang pinakamalakas na god slayer ng langit, Susanoo no Makoto. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.